So amazing. Sobrang nakakabilib. Pusang gala, nakakamangha po talaga ang performance ni Grandmaster Wasiso kagabi sa Tata Steel India 2026 Blitz Event Day 1. Alam niyo nangyari? Ito po nangyari. Round 1 pa lang. Ubus agad si Wesley. Natalo po kay Bidit. Ito po pagkatalo niya, matatawa kayo. Ayan no. Puti po si Wesley. Quality up po siya. Quality up. Winning po ito. Lamang po ito. Nagpatiwakal. Ayan, oh. Sabi ko, walang niya. Pangit laro. Pero okay lang. Bumawi po yan round 2. Hirap na hirap pang manalo sa one piece up situation. Muntik pang matabla kay Bulodar. Sabi ko, wala ata sa kondisyon ah. Tapos, ito matindi. Round 3. Natablaw niya po ito. Ano pong nakakapikon dyan? Tingnan niyo po dito sa posisyon na ito. Plus 2 na. Lamang na po ng pawn, babagsak pa to. 1 po na plus babagsak pa yung D5. Napatabla pa niya yan. Ano? Hindi niya nakita yung mga simpleng tira. So kinain niya yung pawn. Mali, pero lamang pa rin. Pagkatira nun, eto, hindi niya po dinipensa ng ganun. Na ganyan, no? Eh, then nagkapalit-palit po mga piyesa at nagkaubusan ng pawn. Ayan, tabla. Tabla kinalabasan. Sabi ko, wala sa kondisyon. 1.5 out of 3. Ang sagwa pa ng talo, ang sagwa ng tabla, halaka. Sabi ko, hindi ata maganda laro ni Wesley. Pero anong nangyari nung round number 4? Pusang gala. Lumabas yung pagkahalimaw. Boom! Ubos sinihal sa rin. Napakaganda po ng laban. Sumunod, round 5, ubos si former world champion Bishwanathan Anand. 2 brilliant sacrifice. Tapos eto, round number 6, kalaban niya. Walang iba kundi si Arjun Erigaisi na meron pong perfect score. 5 out of 5. Samantalang si Wesley 3.5 out of 5. Second place na si Wesley kasi nakadalawang sunod na panalo. Pero kailangan niya talunin si Arjun para makahabol. Anong nangyari? Panoorin niyo po yung live. Napaka-exciting ng laban. Pagkatapos yung panoorin, saka po natin analyze. Enjoy guys. Let's go! 1 minute to go. The game will start. This is it, Pansit. Magkalawan Grandmaster Wesley So at Grandmaster Arjun Erigaisi. 5 out of 5 si Arjun. Second place si Wesley with 3.5. Kailangan niya pong matalo ito para makahabol. Magkakaalaman ngayon. Alright? Puti po si Arjun dito. Black naman si Wesley. Ano kaya ang magiging opening nila? Tingnan po natin. Shoutout sa lahat ng nanonood. Ayan na po. Nag-D4 si Arjun. Mauulit kaya yung laro nila kahapon? Oh. Ay, grabe, binago ni Wesley yung timplada. Ibang klase yung pinawalan na tira. Bishop E7 lang, tinatanggalan niya yung posibleng pin dun eh. Okay, kinapture lang po. Let's go, let's go, let's go. Aha, eto ba yung tinatawag ng Queen's Gambit Decline Exchange Variation? Uy, inatake agad yung Bishop. Umatras, mabilis. Tabla, pag bumalik. Tabla, pag bumalik. Hindi bumalik, nagpipilit, pero gusto ni Wesley So yan. Ang idea lang, yung bishop hindi aktibong nasa labas, at least nakakulong siya dyan. Okay? So, nag-develop ng bishop, eto mga setup na gagawin po dyan eh, ganyan no? Oh, tingnan natin kung ititira ni Wesley yung mga binigay ko na araw ah. Oh, rook E8, tinira niya yung isa. Tinira niya yung isa, guys. Magkakasing yan si Arjun, most likely. Nangyari na pala ito before. 1 game. Op, C6. Pero C5 yung tinira ng dati. Pag tumira ng C6 si Wesley, knight D7, knight dito, ito po ay novelty na. Novelty na. Ay, hindi pala. May nangyari pa rin. Bago lang, latest game, 1958. Pusang galang lala. Tagal na nun ah. Nangyari na pala yun noong 1958. So, eto, novelty, 1958 games. Ang game, ang tinira po, rook C1. Novelty yung tinira ni Arjun na tinahalang C6. At pagka C6, nag-iisip ngayon si Arjun kung anong gagawin niya. Na-transpose na sa mga nangyari laro before. Abay, tumugod at immediately kinapture ni Wesley. Oh my gulay, this is interesting. Nagpapakain ng pawn si Wesley So dito, guys. What's going on? Kung sakaling tikman, malamang king mo ban. May threat na pawn dito. Pag ito'y dinipensahan, G6, mukhang trap yan, no? Oh, yun yung plano niya. Ang tanong, kakapturein ba? Interesting yung laban ah. Medyo magulo yung nangyayari ah.
Grabe si Wesley ang bilis tinira na para bang preparado pero hindi naman pala. Etong si Arjun nag-iisip na F4 lang ang tinira, number 1 engine move pa nga. At Wesley so talagang nakipagsabayang bigkas lang oh. Grabe si Wes. Napaka-agresibo sa larong ito. At ayan na nga po, pinapalit lang yung mga piyesa. I don't like black position to be honest. Kasi po, ang lakas ng center pawn. Yan po ang nangyayari dyan. Pero tingnan natin kung anong gagawin. Sabi nga ng puti, lamang daw po talaga dito yung white eh. Again, may threat po dito na kailangan antabayanan. Mag-G6 kaya. Ang best mo, alam nyo, sabi ng engine, Queen D4, pin. Pero ako, G6 ititira ko or H6 eh. But it turns out, G6, H6 is not good. Eh, tirang pogi lang yun eh. Eh, tirang engine na yung mga Queen D4 na yan eh. Number 2, yes. Eto pa, tirang engine, no? Dito lang ako sa tirang pogi. Pero Wesley So, mukhang napapaisip na dito, anong gagawin niya? Di siya maka-tears kay eh. Guys, di siya maka-tears. Di maka-tears. Ganun daw eh. Ipin mo lang eh. Ang tanong kasi, paano pagka bishop takes? Takbo ka. Oh, yun. So, alam, nadadaya ata ito ha. Nakita niya yung mga engine move eh. O, tas saka ka mag-G6 ngayon. Grabe si Wes ha. Nakikita niya yung mga engine mover ha. Engine the mover. Engine the mover. Oh, pusang galing. Hindi na makaganon ngayon eh. Kasi may kain na ganon eh. Wow, wowie. Sinong di mawiwili? Grabe naman yung tinira ni Wes. Pang chess player din talaga. Hanip na yun. Grabe si Wes. Nakikita niya pa yung mga dapat niyang makita. Nung nakaraan, nakikita niya yung mga hindi niya dapat makita. Oh, hindi na maka-tears ito pong si Arjun Erigaisi kahit pa paano nakakahabol na sa oras. Di kita po yung oras sa ngayon. Ano bang dapat niyang gawin? Ang sinasabi po dito, iatras mo yan. Iatras mo. Ngayon, ako, gusto ko itira ito eh. Pero yan, ay pusang gala. Bishop F5, nako, nakita ni Wesley mga tamang tira. Queen takes dito lamang na. Queen takes dito lamang na. Queen takes dito lamang na. Itira mo. Tinira. Tinira mga kaibigan. Mukhang may capture dito pero wala yan. Kicking mo ban lang daw. 2 pieces for rook na naman ang kakalabasan. Wesley So, sana may panalo mo na yan. Grabe naman. Pag napanalo mo ito, Wesley, ang galing-galing mo naman. May ganito pang threat yan. Arjun nag-iisip kung ano ang gagawin. Pwede ba yung mga bishop dito? Ang weird eh, no? Ay, kinapture. Of course, babawiin mo yan. Alam mo, hindi mo kainin yan. Kalokohan, pag di mo kinapture, persadong bawiin. Alright? Persado lahat ang kumain. 2 bishop po yan. Ang sakit ng 2 bishop na yan. Grabe yung tama niyan mamaya. Lamang po si Wesley, lamang pa sa oras. Let's go, let's go, let's go! Galingan mo, Wes! Ginagalingan na nga, sinisigawan pa eh. Ginagalingan na, sinisigawan pa. Ayun na nga, kinapture, rook takes lang po, of course. Nagtulak lang ng pawn. Oh. Grabe ah. Aha! Sinok pa lang doon. Matindi yun. Uy! Ano yun? Capture takes. Capture to eh. Tapos takes. Takes. Capture, sumabay na lang eh. Sumabay, sumunod sa aking takdang panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon, no? Baka check. Tapos dito lang. Yun ang mangyayari dyan, tingin ko. Check lang. Winning na po ito. Huwag ka lang bumigay. Please lang. Kasi may threat po na mamatihin ha. Ayan o, discovery. So kailangan chumek ni Wesley So dito. At pagka-check, pagka-king move, ayan, ayan. Tapos queen e2 siguro yan. Kasi may threat dito guys, may threat pa dito. Queen puso, kinikilig ako. Kinikilig ako. Ang galing mo. Ang galing mo, Wes. Grabe ka. Pag ganyan lagi tira mo, eh wala na. Iyakan time na. Rook takes e5, baby. Ang laki ng kalamangan. Lamang ng pawn, lamang ng pyesa, lamang sa oras, at yung pinaka-sureball na kalamangan niya, yung supporter niya, mas pogi sa supporter ng kabila. Pusang gala. Grabe talaga. Oh, kinain na lang. May ganito pang tira kasi. Okay? Check ba? Wala, lalabas lang. Wala nang check kasunod eh. Ay, kumain pa nga. Eh, kumatingin kita ngayon. Ano? Ay, kumatingin kita. Oh. Ay, kung matingin kita. Pusang gala. Ay, kung matingin kita. Ay, kung matingin kita. Oh. Eh kung matingin kita ngayon, sige, dumipensa ka. Kung matingin nga kita eh. Oh, di ba? Magpamati ka na lang, boy. Oh, check. Saan ka pupunta?
Bishop C5. Mhm. Magre-resign na yan. Woo! Grabe! Yes! Yes! Kinikilig pa rin. Wala. Kinikilig pati yung anak ko dito eh. Kinikilig din. Grabe! Grabe! Wala! Resign! Grabe ka resign. Anong gagawin mo? Pagka-king mo, check dito, bagsak tore. Mahati agad eh. Grabe ka resign. Pag umara nga, check ulit eh. Mahati na naman agad eh. Grabe ka resign. Resign talaga. Yun na nga ang nangyari. Wesley So won the game. Yahoo! Grabe yun. Iba yung confidence level na pinapakita ni Wesley. Ang tatapang na mga tira. Hanip na yan. Ano mang nangyari oh? D4, D5, E6 lang yan. Ito, ang idea po nito, pine-prevent po yung ka-capture ka pag inuna mo to, tapos pipinan ka na ganon. So, mas inunin niya yan para mapilitan po yan mag-Bishop F4. Ngayon, pagka-Bishop F4, Knight H5 lang si Wes. So, pinabalik niya. Linya po yan eh. Nakita ko na yan. Ginawa kay Dubob. White po si Dubob eh. So, ang idea po niyan, babalik. Pag binalik mo, tabla. Ngayon, white ka, hindi ka papayag ng tabla. Kaya ang ginagawa niya, nag-E3. Eh, anong problema? Di nakulong to. So, yan po ang nangyari. So, nag-castling, develop. Ayan lang po, develop din ng tore, develop ng kabayo. Tumira no, ayan, novelty na pala to. Ruxiwan ang tinira dati. Pero, yung laro po, nangyari noong, ano pa, noong kopong-kopong days pa. Kopong-kopong days pa po. Ipakita ko lang, no. Ayan po, 1958. May pinapakita dyan, 2026 si Wesley Arjun. Eto na po yun. Ayan, kasi sila po yung pinakabago at latest. Pero 1958 pa nung nangyari yan, nauwi sa tabla, ang tinira is Rook to C1. Anyway, anong nangyari pagka Queen to C2, nag C6 lang, nag Knight to E5, at after Knight E5, a very surprising move. Kinapture yan. Ako ititira ko. Knight dito. Kailangan ko itong depensahan eh. Kung gusto ko man capture yan dito. Kaso gaganon po yan magkakaroon ng atake pag hindi mo kinapture agad. Si Wesley So, mabilisan kinapture yan. Mali. Pero grabe yung confidence level ni Wesley So dito. Pagka-takes, sumugod pa nga. Sumugod. At pagkasugot, eto naman si Arjun, abay mala engine din po talagang tumira eh. F4 yung tinira niya, no? Number 1 engine move yan. Ipakita ko lang ano bang mangyayari pag kinapture to. Pag kinapture, okay pa rin daw, kaso King H8 eh. Tapos babawiin to, di ba? Pag ngayon ka nag-F4 to defend, titirahan ka pa rin daw ng D4. Grabe. Yung pala plano dyan. Kasi pag kinapture mo, takes, ayun no, may ganun eh. Di ba? So, ayaw ni Arjun maalangan sa ganun, ibalik po natin ang tinira niya nga F4, which is number 1 engine move. Pero was so, kita yung engine move na D4. Pagka D4, nag-night move doon, kinapture takes, tapos pinin lang lahat, number 1 engine move, nakita pa niya. So, dito po, ang pinapatira ng engine, kainin na to. Pero hindi kinapture eh. No? Ang tama tira is capture. Tapos pagka king move, may sundot ka daw na ganun. Depensa na may ganito po. Pero dinipensa ka ni Arjun ng Rook to E1 na sinagot na ni Wesley ng G6. Pagka G6, nag-Bishop to C4 na mali kasi may Bishop to F5 na inaatake yung Reyna. At kung titingnan mong mabuti, saan yan pupunta na maganda? Saan yan pupunta? Ang best mo po is depensa nito, Queen C1 or Queen C3. Kaso kasi yung mga kasunod na Rook D8, ayan no, medyo maaalangan ka no? Ang Rook C1, Rook D8. No? Ang ginawa po kasi niyan, hindi ko alam kung namalikmata lang, nag-Queen to B3. Kinabahan ata eh. Nakalimutan yung bishop sa may D2. Siyempre, kumapture po sa F7. Kumending yung hari. Kinapture to makes, kinapture na naman to makes, and then nag H3. Grabe, pagka H3, boom! Aray mo, nakulong yung tore, guys. Hindi pwedeng gumalaw to, kain yun eh. Kaya napilitan, nag F5 na lang pang counterplay, kinapture lang. At pagka-capture, tinirahan lang po ng Rook takes and then bishop to C5, nag king move, tapos ayun na. Ang ganda ng Queen E2 eh. Ganda. Mapipilitan kang umalis eh.
mapipilitan akong umalis. Ang ginawa niyan, nag-rook na lang po doon, then nalibre po yung pawn. Kumapture sa F6 na kung saan may threat po ng mati dito, pero sading kainin, and then tumira po ng queen takes, tapos nag-bishop to D6, gustong matihin sa H2, chumek, kuming move, at yung mga nagtataka bakit hindi chumek si Arjun, isang check lamok lang po yan kasi kicking move lang, wala nang check eh. Kaya ang ginawa niya, nag-G3 na agad. Bale mo, malingat. Baka gumanon, namati pa. Siyempre, check yan. Pagka-check, gumanon, check na naman. At dyan na po naparesign. Kasi nga po, kung ikaw ay pupunta dito, check lang dito, at ikaw po ay mamamati na. Grabe yung ginawa ni Wesley. Because of that win, anong nangyari? Ayun, Wesley solo second place na at 0.5 na lang ang kalamangan nitong si Arjun. Ang tanong, round 7, anong nangyari? Aba, kalaban niya po si Chitambaram. Ipakita po natin ang laro. Panoorin niyo po ulit ang live and then analyze natin after. Enjoy ulit. Kaya na E4 ang pinawalan ni Wesley. Karokan pa rin ba? Di Sicilian ang tinira ni Chitambaram dito. D4, uulitin ba yung nangyari kay Anan kanina? Ayan A6 mo, Anan ka na naman. Hindi, Knight C6 ang ginawa. Kasi kung nag-A6 ka, tira ka ulit ni Wesley ng H3. Pero eto pong linya dito, eto yung tinatawag lang Kevin engine. Later on, nag-E5 yan eh. Pero I'm not sure kung anong gagawin. Sabi po dito sa database ng chess.com, Sicilian Defense Open Variation, Kevin engine, Sosin Mainland, Belimirovic attack. Pusang gala, kayo nalang bumasa. Ang hirap eh, ang haba eh, no? Bahala kayo, mahirapan dyan. Pero nag-A6 lang po, according sa engine, Bishop to B3 para matempohan yon. Kasi pag tinulak mo yan ngayon, may capture doon. Kaya mapipilitan kang suportahan muna to bago ka maka B5. Di ba? Hindi mo may tulak yan, no? May tita. Pag kinapture mo naman, looking good yun, kahit pa paano. Tapos, alam nyo naman yung Sicilian, typical na atake sa Gedli. Ayan, ganyan mangyayari. Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. Oy, Sir Redante, salamat po sa star at G4 now. Pinawala ni Wesley sa dito. Talagang umatake na ng todo. Kinapture text. Teka lang, pag ganun, libre ba yun? Ako napapaisip dun It turns out this is a line. Pagka E5, tingin ko atras lang. Pag kinapture mo to, sige, okay lang. At least mabubuksan yung pawn kahit na one pawn down, tapos yung D5 mawiweekend kasi mawawala yung pawn sa E6. Kaya nag-iisip dito si Chitambaram kung gagawin niya yung E5 E5 is tempting because of the one pawn up situation na mangyayari. Pero ako, hindi ko gagawin yun. Mabubutas yung G5 kaso ako yun. Tirang pogi yun tirang Grandmaster. Tingnan natin. Tirang Grandmaster yung ginawa. Bahala ka dyan. Rook C4 naman ang ginawa ni Wesley. May ganun pala. So, hindi makapture. Nakakatakot lang. Baka mamaya makulong na to ng tuluyan, Nakakatakot lang. Baka mamaya yung Torre makulong ng tuluyan. Pero it turns out this is a line at nalaro na ito ni Arabin before. Nalaro na ni Arabin. At sa laro niya noong 2016, medyo bago, matagal na, baby pa ata siya noon, nanalo siya. Nalaro na pala ni Arabin to. Sa alam ito ni Arabin. Tingnan natin kung alam ni Wesley At after Knight D7, nag-iisip na nga si Wesley. Knight D5 is coming to town. Bibigay na lang ba ng tuluyan? Hindi. Ako natatakot lang po ako para sa Torre. Ayan yung kapakanan ng Torre yung iniisip ko Kapakanan ng Torre. Kapakanan ng Torre. Natawa ako sa Hindi kasi nakukulong siya At ayan na nga, novelty na pala yung tinira na yan. This is a novelty. At ang nangyayari, pagka D5, kulong ba? May Knight takes D5, ibibigay lang daw sa'yo na yung Torre. Pero goods lang. Wait, what are you doing? What's that? I need an envelope. You need the envelope? Okay. Teka lang, ginuloko ng anak ko. Nasa na? Knight C5 was played. Namumuti yung bar Hindi ko sure kung bakit. Sa totoo lang, hirap laruin. Hanip na yan. Yung Torre, nakakatakot para makukulong. Pero engine ang sinasabi dito, titingin na ako, di ko na maintindihan yung forma Titira siguro dito. Yan yung engine, titira dito, gagalaw ka, and then F4 lang. Huwag mong intindihin yung Torre mo dyan. Payapa daw buhay niya dyan. Kakatakot, putik. Nakakatakot. Ay, hanip.
Hanip na yan. Seryoso yung Tore. Ang Tore kasi dapat nasa open file, hindi nilalabas dyan yan na parang Tore Bishop, ay parang Bishop Kabayo lang eh. Hanip yan, tingnan mo, wala siyang forma. Pero lamang daw dito ang puti. Ayun na nga, wag mo daw pansinin, hindi daw makukulong yan. Oh, eto hindi kagandahan. F4, minamadaling itira, sabi ng engine, pawalan mo na. Tingin ko kasi pagka-capture na ganun, makakalabas ka. Pag hindi naman kinapture kasi may text dito, ay no, masasapol yun eh. Anyway, nag-iisip ngayon dito, yan bang si Tambaram by idea, kaya si Wesling mag-sacrifice. Tingin ko po, ang threat niya po mag-sacrifice capture. Hindi po makain ng pawn kasi nakapin, mamatihin na ganun. Kaya talaga mapapaisip ka kung ikaw si Tambaram. Kasi ini-invite ka niya mag G6 which is creating a weakness. Pero hindi niya ginawa. Aba talaga nga naman. Tama din naman, hindi pwede yung G6 ngayon kasi hindi nakapin eh. Oh, may depensa naman yung bishop kaya it's okay, alright. Tingnan natin ha. Nag-rook to G3. Ay, mamotoy naman doon. Salbahin bata si Wes. At ayun na nga, napilitan na doon. Nag-G6 na lang, pumunta doon. Paano mamatiin? Hindi makaganon ah. Oh ha, umangat na. F4 daw, panalo na. Engine nagsasabi niyan. Hindi ako. Kasi pagka-capture mong ganun, baby, ganun ba yun? Hindi ko sure. Ako tinira ni Wesley. Loko-loko. Mala engine yung galawan. Konti na lang, mababan na. Mababan na siya. Tinira niya yung F4 lamang ng 1 minuto. In F5 lang. Then may emphasis capture na boy. Mamumuksan yung Toring gayon. Tapos pwede pa i-F5 na ko. Ang sakit sa bangs. Ano pang gagawin mo? Siyempre nag-iisip si Wesley kung tama bang emphasis capture lang ang gawin dyan. Sa mga bago sa chess, hindi po illegal yun ha. It's part of the game. Pag humakbang ng 2-step, naging katapat, pwede mo nang islidean sa ilalim at mawawala na siya sa mundong ibabaw. Hindi, sa board lang. Anyway, anong gagawin? Ay! Gumanon pa nga. Ayaw pang gawin yung sinasabi ko. Pero okay lang daw, sabi ng engine, winning pa rin to. Bakit? Kasi nga pag gumanon, pwede atang capturein na ganun eh. Oh, mabubuksan na ganun eh. Mapipilitan kang kumapture ng Tore. Dahil kain ka ganun. Kachan-chan-chan, nabuksan yung Tore dito. Grabe yung pressure na bibigay. Kakainin lang. Ayun na nga. Oh, capture ka na. Nakita ni Wesley so lahat. Konti na lang, mababan na siya, guys. Capture lang. Nakita lahat ni Wes. Konti na lang, mababan na siya. Lahat ng tamang tira, itinira. Ano masasabi niyo doon? Aba, wala na. Ubus tawi na talaga. Oh, capture mo na lang, ubusin mo na boy. Sabi ng engine, itulak mo pa. Pero ako, no. Kain na lang yan boy. Tapos na yan. Lamang na ng pawn, lamang pa sa atake, lamang pa sa oras, at lamang pa yung sumusuporta pagdating sa kapugihan sa iba. Diba? Yun yung sinasabi ko. Baka F6 lang yan. Wala na. Nag-resign na lang. Hindi na kinaya. Hindi na kinaya. Sige lang. Grabe ka condition si Wes. Grabe accuracy ni Wesley. Parang mala engine po ang bitaw. Hanep na yan. Hanep na yan. Grabe, no? Oh, linya lahat eh. Preparado eh. Ayun, no? Grabe yung G4. Aggressive. Dito ako bumilib sa mga tira na Tore. Engine move yan. Ayan, no? Oh, nalaro na to ni Chitambaram eh. Oh. Ayan, no, B4. Ayan po, saan ganun, nakulong lang. Pero wala. Wala daw magagawa sa knight na yan. Sa Tore na yan. Huwag mo nang isipin yung kapakanan yan dahil safe yan dyan. Grabe. Ayan, no? Hanip, no? Medyo mali pa daw. Ang engine move kasi dyan is F4 eh, saka H4. Yan po yung dalawang pinapatirang madaliin mo daw yung atake. Pero gumanito si Wesley, may bishop to E6 kasi. Ganda sana ng threat niya kung walang bishop E6 eh. May sacrifice na ganun eh. Kaso ganda ng bishop E6. At pagka bishop E6, tumira na lang po ng rook to G3. Wow ah. Ang plano niya, kakainin niya po yan, tapos gaganire. So, ang tinignan po is nag-G6 na bago mo magawa yung plano mo. Gumanon, tapos nag-queen lang doon. At pag queen dyan, ayan, bilibaw kay Wesley. Nakita niya na naman yung tamang tira. By the way, yung planong ganito, hindi nagagana kasi pawn takes eh. Tapos pagka ganun mo, dilaw lang yung bishop, depensado eh. Kaso, F4 na eh. Ganda ng F4. Bobombahin na po ng tuluyan. Kasi F5 yung kasunod. F5 po yung kasunod eh. Ayan oh.
Oh, di ba? Grabe, oh. Tapos pagka F5, pwede din dito, eh. Nawalan na ng pressure o atake sa H3. Eh, sinagot po ng F5. Pagka F5, akala ko ang ititira is empasat na. Tapos, F5. Nakapin po kasi. Pero, ganda din tinira ni West, oh. H3 lang. Rook H3, mas maganda pang ata, eh. Kasi mapipilitan yung ganun, eh. O, pagka ganun, kinapture. Siyempre, mapipilitan kakainin na lang yan. Takes. Abay, grabe, oh. Tindi. Pagka ganun, kinapture na. At eto po, medyo madali na. Ayan, oh. So, boom, kinapture na lang. Oh, ayan na po. Paparating na sila, boy. Tandaan nyo, libre ang puwan, pero hindi po kinapture kasi may sacrifice. Ayan, oh. Ibalik natin. Kaya ang ginawa is nag-H5, pero nag-resign din, eh. Nag-resign din. Ano ba kasing tira? F6. Mag-F6 eh. Oh, so yun na yan. Tira mo pa. Lani. Boss U na eh. Boss U. Boss U, boss U. Ikot ka na lang dito. Daming tira ka. G6 ata. Boss U na eh. Sa'yo na yan, oh. Das di ko din kakainin. Yun lang gagawin. Hanif eh, no? Lagi kasing may sacrifice na tumataginting. Ayan, oh. Grabe. Panalo dyan si Wesley. Abay, hindi pa na kontento. Nakapat na sunod na panalo. Boom. Panlimang sunod na panalo kay Niemann. Grabe yung kay Niemann, eh. Oh? Grabe yung kay Niemann. Hanip na to. Tingnan nyo yung lintira. Sabay resign. Kinain yung Torres, sabay resign. Kasi mating ganun lang. Grabe. Tinanggal yung depensa ng F7. Eh. Hanip na yan. Ang galing ni Wesley. Anyway, abangan niyo po yung mga video ng iba pang laro. Like kay Anan, etong kay Niemann. Gagawa ko ng video analysis yan, eh. So, after round number 8, abay 6.5 si Wesley. At last round, natabla po yung kanyang laban kay Pragnananda. Ayan, oh. Napunta lang sa endgame. And final standing after day 1. Ano pa ba? Ito po ang final standing. Boom! Leading si West with 7 points. Pagkatapos mamartida, natalo round 1, natabla yung winning kay Wei. Kung wala palang Bulalyaso, 8.5 sana siya, no? Si Prag lang talaga yung equal, eh. Grabe. Anyway, Arjun, ayan, pumapangalawa pa rin with 6.5 ni Halsarin. At si Anan, maganda pa rin laro. Oh. Nakakapagtaka na konti. Masagwa laro ni Niemann talaga. Ayan, no? Puro talo po inabot, eh. Buti, nanalo pa last round yan. Pero puro talo ang inabot. Inalo ni Halsarin at ni Anan, pati ni Bolodar. Ayan, no? Kay Prag lang siya nanalo sa kay Chitambaram. Ayan po, at hindi pa po tapos ang labada, kaya hindi pa ako nagsasaya ng tuluyan kasi day 2 mamaya 9 rounds pa ulit. So makakalaban niya ulit lahat pero magpapalit ng kulay. So malalaman natin mamaya, magla-live tayo kung sino ang magcha-champion. So leading si Wesley, magandang pangitain. Sana tuloy-tuloy yung panalo. Anyway, marami pong salamat sa inyong suporta. Shoutout kay Shine Barbosa, salamat sa tumataginting na super chat. Nabasa ko lang pagkagising ko ng umaga, eh. Nag-send ka reply na, eh. Hindi ako naka-live na nun, reply na lang. Pero shoutout kay Papa Ben, always watching your video. Salamat, Shine. And to my husband, gising ka na, sending love and support from New York City. Ayan, so si Shine po ay may bahay ni Grandmaster Oliver Barbosa. Happy New Year sa inyo dyan, Brad. Salamat ulit, Shine. Abangan niyo po yung mga susunod na video natin. Live tayo mamaya 5:30 PM sa Pilipinas. Supportahan po natin si Wesley. Salamat po sa support niyo sa akin. Thank you sa mga general super chat at star during live. Hanggang sa muling pagkikita. Happy Sunday, guys. Simba po kayo para bumait ulit tayo ng konti. God bless, guys. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.